So, our next topic is actually clouds and thunderstorms. So, I have already uploaded sa ating Google Classroom yung ating performance task for our course, which is yung 1 month cloud monitoring or observation. Okay? So, you will type down there the type of clouds na kung saan i-discuss ko po ngayon. Okay? So, let's first define once again a cloud. So, once again, cloud is made of water drops or ice crystals floating into the sky. So, clouds are important part of Earth's weather. So, balik na po tayo sa ating previous lesson. Si clouds po ay na-form po in a process of condensation. Okay po ba tayo doon? So, ayan. Nabanggit naman po dyan kung paano po na-form si cloud. So, first, sky is kind of full of water. So, once water vapor goes higher in the sky, the air gets cooler kasi nga po mas bababa ang pressure doon. At pag lumamig si air doon, si water droplets, si water vapor, mag-stick together po siya, forming point yung tawag natin na clouds. But then again, we got multiple types of clouds. So, clouds get their names in two ways. One way is by where they found, kung saan layer sila ng atmosphere na found. Some clouds are high up the sky. Low clouds form closer under the Earth's surface. Middle clouds are found between low and high clouds. Ano nga po ba itsura nun? Pakita ko mamaya. So, next way of naming, aside from their height, is actually their shape. Diba? We got the cirrus cloud, which look like a feathers. Cumulus, yung middle clouds po. Minsan, mukha po siyang giant cotton balls, yung mga ganon. And stratus, mukha po siyang bed sheets, yung malalaking clouds na. So, ipakita natin yung isa-isa. Yan. Ito yung class. Okay? So, as you notice, si cirrus clouds, for a while. Okay. For a while, ayan. Cirrus clouds class is nasa pinakatuktok po siya ng ating clouds, no? We got the next pababa, of course, ando na po ating mga surface clouds, yung mga mas pababa. For example, is si cumulo at si stratus, no? Ang papansin niyo class, no? Habang mas bumababa si ating clouds, layer na clouds, pakapal na kapakapal si ating layers of clouds. So, that is actually what give them, of course, what makes them float high, di ba? Mas onti kasi yung water vapor dito, of course, tendency niya is mas lumutang pa siya ng bonggang-bongga clouds. Okay? So, next. Dun muna tayo sa ating high-level clouds. Sa pinakataas is cirrus clouds. Okay? So, cirrus cloud class is white, delicate, fibrous in appearance. Mukha po siyang feather. Okay? So, forms in patches, in narrow bands. Ganyan po yung tsura niya, class. Cirrus clouds. May have a comma shape, which is like this one. Mukha po siyang comma. Streaks or mere scales. Yan po ang tawag sa kanya. No, mere scales. So, formed by entirely of ice crystals. Napakataas niya na po, class. Ang cirrus clouds po is puro po siya ice crystals. This grow and evaporate slowly, leading to soft edges of the clouds. Next is the cirrostratus clouds. No, CS clouds. So, next layer po. So, thin. Really transparent. If si cirrus clouds po ay feather, ito po is medyo, meron po siyang feather na slight po. Pero thin po yung layer ni cirrostratus clouds. So, very thin po siya. And transparent sheet of veil, sun clearly visible, casting shadows at the surface. Ito po yung tsura niyang class. Ayan. A halo may be seen around the sun or a moon. Yan po isa sa mga characteristic ng cirrostratus clouds. Pag meron pong clouds na po yan during that day, malamang sa malamang may kita mo yung halo na yan. Since super thin niya po, class. Next, sheets of cirrostratus clouds may cover entire sky and be up to 100 meters several deep, class. So, yan po yung 1,000 meters several deep, class. So, yan po si cirrostratus clouds. So, yan. Next layer lang po yan. Next is cirrocumulus class. Na, si cirrocumulus class is thin white patches. Yan, ganyan po itsura. A sheet of cloud appears dappled or rippled, class. Kumpara this one, class, is actually a veil. Para po siyang, tawag dito, bello. Diba? Alam niyo yung bello sa kasal ng isang girl, diba? So, para po siyang malaking veil. Yung po si ating
cirrostratus. While si cirrocumulus class, meron po siyang mga patches, mga pachi-pachi po ng mga clouds class. So, dappling results from the convective overturning within the cloud repulse from the gravity of, from gravity waves. So, yan po yung itsura niya class. So, repulse from gravity waves. So, yan po si cirrocumulus. So, white patch or sheet of clouds. So, white patch while yung ating cirrostratus is thin, transparent sheet or veil. Okay? Next is sa ating middle level clouds. Ang unang-una dyan is si altostratus o AS. So, this altostratus is grayish sheet of clouds, maybe fibrous or uniform in appearance, thin enough in parts to make it out no sun but no halo. So, yan po ang isa po niyang description ni altostratus. Ito po yung niya, class. Yan, sa altostratus. It's thin. Ayan. But, of course, para makita si sun. Pero, wala po siyang halo. Yun yung pinagkaiba niya kay cirrostratus class. Si cirrostratus class is meron siyang halo. Sorry for that one. While si altostratus is wala po siyang halo. Okay? Si altocumulus naman po, the same structure as si cirrocumulus class, di ba? Pasin ninyo, meron din po siyang patches as well. May patchy-patchy class like this one. This is the patches class. Ayan, di ba? So, pinagkaiba lang niya po niya is that, nasa middle po siya na clouds. Okay, middle clouds po siya. Medium level clouds. So, pag nasa higher po is cirrocumulus. Si cumulus po kasi is that signifies na may patches po yung ating o pachi-pachi si ating clouds. So, ito po itsura niya class. Ayun yung madalas na nakikita niya tuwing pahapon na class na. Next, si altocumulus lenticularis. So, AC len. Ito yung white or gray lenticular lens. So, ayan yung lens shape, paikot, pahaba po siya. Clouds formed by lifting of air over topographic barrier. Yan po. Makikita po yan si altocumulus. Madalas po, as you notice, katabi ng isang bulkan o ng isang mountain region. Si altocumulus lenticularis. Ayan. So, paikot siya class. Para siyang lens ng isang, for example, lens ng isang ang tawag dito, microscope or any lente class na. So, altocumulus castellanus ay eto na. Ito na po yung white or gray broken cumulus-like clouds which looks like a castle. That's why castellanus, di ba? Altocumulus castellanus. So, ayan, mukha po siyang mga towers or castles. Yan po yung tsura niya, class. Kapag mukha po siyang lens, once again, altocumulus lenticularis, while pag mukha siyang castle, di ba? Castellanus class, okay? Next is altocumulus undulatus class. These are the white or gray patches of sheet of clouds with an undulating or rippled appearance. Mayroon po siyang pattern like this one. Ayan, mukha po siyang ayan, mukha siyang row, mukha siyang ripple, ayan. Mas uniform siyang tingnan. Ayan. Imagine a corn cob, di ba? Yung corn, yung mais. Di ba? Ganun po siya ka-uniform. So, altocumulus undulatus. Okay? Next, doon na po tayo sa ating low-level clouds. Next, lagi na babanggit dyan si cumulus clouds. Okay? So, cumulus clouds is brilliant white to gray dense detached clouds. So, forms clump or heap. Yung mukhang cauliflower, malalaki, di ba? Yan. So, notice this. Mukha siyang cotton balls, malalaki. Usually with sharp outlines and flat bases. Ayan, description niya. Field of cumulus often have bases all at the same time, lifting condensation level. Okay? Ayan. So, cumulus cloud, meron siyang base na flat. And of course, meron siyang mataas na clump ng cloud. Yan po si cumulus class. Okay? Next is si cumulus humilis. So, cumulus humilis po is a small cumulus of limited vertical extent. So, pag maliit lang po yun, ang tawag sa kanya is cumulus humilis. May a flattened appearance, also called as fair weather cumulus. So, ito po yung madalas na nakikita po pag
okay po yung weather natin. Pag maganda, maayos, yan, fair weather po siya. Yan. So, that is cumulus humilis, small cumulus. Next, cumulus mediocris. So, cumulus mediocris class is cumulus of moderate vertical extent. So, pansinin niyo no, si cumulus class, nag-iiba-iba yung kanyang description or identity based on their height. So, pag maliit, humilis, pag sumunod is si mediocris. So, next is cumulus congestus. Ito na yung congested, diba? From its word congestus, congested. Crowded field of cumulus. Siksikan. So, greater vertical extent, mas mataas, mas malaki, and may produce rain. Ito yung madidilim na. Dito madalas nangyayari si rain o pag-ulan. Okay pa? Malinaw? Si cumulus humilis, cumulus mediocris, and cumulus congestus. Okay pa? Sunod dyan. Next is si Pileus. Okay? Sorry for that one. For a while. Okay. Next is si Pileus class. Si Pileus naman po is cap clouds that form above the large cumulus as upward motion of the convective clouds distorts the layer of the earth above the Pileus thin for skull cap. Ito po si Pileus class. Yan si Pileus class. Yang cap. No. Okay, malito sa si Pileus dyan. No? So, ito si cumulo. Ito si cumulus cloud class. No? It's just that, meron pong cloud na nagko-form during this, in this layer. Yan po si Pileus class. Iba po siya sa ating cumulus. Okay pa? So, pag sinabing skull cap, sa exam, Pileus po kaagad siya automatically. Next is, ito po, alam na lahat to, si cumulonimbus cloud. Ito po yung huge towering cloud with dark base and white sides, associated always with heavy rainstorm, thunderstorm, hail, and of course, frequently has an anvil shape top. An anvil kasi yung ganito, diba? Yung pabigat anvil. Ayan, ganyan yung tsura ni anvil, diba? So, ayan. So, ganyan po madalas yung tsura ni cumulonimbus class. Cumulonimbus, lagi po siyang may dalang thunderstorm. Mas malakas na storm. So, nimbus clouds. Okay? Next is mammatus clouds. So, based on its form, diba? Kaya po siya sabing mammatus clouds class. It's because mukha siyang mammary gland. Mukha siyang, dede o boobs ng isang woman, diba? So, smooth, rounded shape sometimes form on the other side of cumulonimbus may result from downdrafts within the cloud. So, once again, kay cumulonimbus siya nag-a-appear o kay cumulus cloud. So, pag nasa taas po siya, pag skull cap, yan po si Pileus. Pag po nagkaroon ng smooth, rounded shape sa may baba, sa may underside ng cumulonimbus o cumulus, ang tawag ay mammatus, diba? So, once again, kaya po siya mammatus, sinabag kasi mukha siya mammary ng isang human, okay? O ng isang animal. So, next is stratocumulus class. So, white or gray sheet of clouds usually form in mounds or rolls. So, ito po itsura ni stratocumulus class. Ayan. Stratocumulus with virga. Ayan. Hair-like strands of falling rain which evaporate below the cloud before reaching the surface. Ito po yung virga class. Ayan. Ayan si stratocumulus with a virga. So, ayan. Pansin niyo pag nasa malayo, class, sa mga bundok, no? So, pag malayo pa lang, pansinin niyo na parang may mga buhok-buhok sa ilalim. Meron siya mga strands, no? Yan po yung virga na tinatawag. Next is stratus clouds. Stratus cloud is gray, featureless layer of clouds with a uniform base. So, ayan po yung tsura niya. Magulo po siya. Wala siyang feature. Wala siyang definite feature class. Open and shaded with drizzle and yung mga, dito, ambon, and of course, snow. So, gray and featureless layer of clouds. Stratus. Next is nimbostratus clouds, o NS. So, dark gray, featureless, thick layer of clouds. So, pag sobrang thick lang siya, ayan, kita pa sa inyo naman, associated with prolonged precipitation. Diyan po yung sobrang tagal na ulan. Ayan, commonly forms frontal systems. Yung tuloy-tuloy na pag-ulan tinatawag natin, no? That is the that is the nimbostratus. So, ayan. Huwag natong malito dyan, na.
Ayan. So, doon na po tayo sa ating thunderstorm. So, we have been talking about thunderstorms lately. So, si thunderstorm naman class. A thunderstorm, we define thunderstorm as a rain shower during which you hear a thunder. Yun lang po yung definite na description niya. So, pag nakikita yung thunder during rain shower, that is a thunderstorm. Since thunder comes from lightning, and all thunderstorms have lightning, a thunderstorm is a result of course, a convection as well. So, what is a severe thunderstorm? So, thunderstorm is classified as severe when it contains one or more of the following. First is hail, 1 inch or greater. If yung lugar na is nagbibigay ng hail. Diba? Sa Pilipinas, dito wala tayong hail sa Pilipinas. Okay? So, rare lang magkaroon ng hail dito. So, wind gusting excess of 50 knots or 57.5 miles per hour or presence of tornado. Yan po si thunderstorm. Yan po ang isa sa mga classification na pwedeng tawagin isang thunderstorm o severe si thunderstorm. Now, how many thunderstorms are there na already? So, in the US alone class, we got already 100,000 thunderstorm. Excuse me. Have been experienced. So, worldwide, there are estimated 16 million thunderstorms each year. At any given moment, there are roughly 2,000 thunderstorms in progress. So, at any time during this day, meron tayong 2,000 thunderstorms. For a while. Okay. Thank you very much. So, about 10% of this reach severe levels. So, thunderstorm lagi po siyang nag-occur. Pwede siya ma-occur simultaneously sa iba't ibang lugar. Okay? So, when our thunderstorms most likely will occur? So, si thunderstorm are most likely will occur in spring, of course, once again, and summer months. During the afternoon and evening hours, but they can occur all year round, and of course, at all hours. In normal time, in normal cases class, thunderstorm, palagi po siyang tuwing hapon. So, bakit po, sir, tuwing hapon lang siya, tuwing gabi? Sa Pilipinas nangyayari. During the daytime, class, diba? Andiyan si araw, mainit. Sobrang init. So, ang mangyari po niyan is mag-evaporate yung mga water sa atin. Mag-accumulate siya ng water sa ating langit, 'di ba? So, pagdating po ng kinahaponan mga alas 3 alas 4, meron na po siyang sapat o mas excess na water sa ating angin, evaporated water, nag-condense sa taas. And once this condensed cloud cannot hold water anymore, it will precipitate. That is why madalas nangyayari si thunderstorm tuwing hapon. At of course, tuwing gabi. Pansin niyo yan lately, di ba? Tuwing madaling araw, tuwing gabi, di ba? Pabang walang araw, di ba? Umuulan, may thunderstorm pa, sobrang lamig. That is, thunderstorm will likely appear. So, what kind of damages can thunderstorm occurs? As we all know, thunderstorm is of course occurring naturally sa ating bansa. Of course, it will always impose a really hazard. Diba? A hazard sa ating mga mamamayan. For example, sa community natin, 'di ba? Especially pag walang maayos na plan sa pag-ayos ng mga flood o ng mga daanan sa road sa ating bansa, sa inyong community class. So, tendency niyan is magkaroon po ng flash flood, or karoon ng landslide, gano'n. So, yun po yung mga example ng thunderstorm. At isa po, since si thunderstorm has thunder, diba? Meron siyang thunder class, mga lightning. Lightning is actually responsible for many wildfires, o yung mga sunog sa ating mga forest. O minsan, kahit sunog sa ating kabayan, it cannot only affect not just yung mga houses, lightning can also affect or struck ang isang tao. Pwede kang tamaan ng kuryente ng isang lightning anytime sooner, no? So, ayan po siya. So, hail up to the size of softballs damages cars and windows and kills livestock, yung mga ating baboy, yung mga ating manok, caught out in open. So, pwede siyang madala. So,
Ayan. Tornadoes with winds up to about 300 miles per hour can destroy all but the best built man-made structures, of course, can be affected. So, pag yung bahay ninyo, gawa sa mga papel, gawa sa mga kahoy-kahoy, di ba? Malamang sa malamang, lilipa rin yung bahay ninyo, na. So, how does the thunderstorm form? Yun yung tanong. Now, there are three basic components which are required for the thunderstorm to form. Unang-una dyan, syempre, si moisture. Si water vapor, si tubig. No, tandaan natin, si storm, si ating weather, is always being affected by water. Diba? So, next is rising unstable air. And lastly, is lifting mechanism to provide what we call as nudge o yung ating start na pag-start ng ating formation ng ating thunderstorm class. So the sun hits the surface of the earth which warm the air above it, just the surface. So if this warm air is forced to rise, ayan, so mangyayari pag tumaas na po siya dyan, air bumped together can cause rising motion. It will continue to rise as long as it weighs less. Pag mas mainit, once again, ang isang air, mas less yung density niya. Mas magaan siya. So, aangat siya. And stays warmer than the air around it. So, aangat nga po siya na ngayon. So, as the air rises, it transfers heat from surface of the air to the upper levels of the atmosphere. Yan na po yung convection natin. So, pag lumalamig pag mainit si evaporation, si air, tataas ngayon yan. Yung malalamig na air, bababa ngayon. Ganyan po nangyari. That is a process of condensation. The water vapor it contains begins to cool yung sa taas. Since yung mainit na air na merong water vapor nasa taas na siya, at yung sa taas ng ating earth, of course, atmosphere is malamig, it will cool, resorting to a cloud in the process of condensation. The cloud eventually grows upwards into areas where temperature is below freezing. As storm rises into freezing air, different types of air particles can be created from freezing liquid drops. The ice particles can grow by condensing vapors like frost, and by collecting small liquid drops, which hasn't frozen yet. That is actually what we call as super cold. Okay? Excuse me? When two ice particles collide, di ba nagkaroon ng ice particle kasi sobrang lamig nga, di ba? They usually bounce off each other, but one particle can rip off a little bit from the ice and the other one grabs some electric charge. So, itong bungguan ng ice particles na to, sunod yung bungguan kasi nga unstable yan sa loob. Lot of this collision build up big regions of electric charges, causing for a bolt of lightning. So, yan na po yung ating katawag na thunders or lightning. So nag-occur siya because of collision of ice particles. Since, of course, these are ice particles, it being produced pag sobrang lamig na po siya sa taas. Okay? So, ayan po siya. Hindi po dahil nandun si Darna, hindi po dahil si Wonder Woman, it's because of the ice particles being collided with each other. That's why lightning being produced. So, turon po tayo sa ating thunderstorm life cycle, okay? So, thunderstorms have three stages in life. First is what we call developing stage. Ayan. From the towering cumulus to the mature stage. Diyan na po siya, umuulan na po lagi. Ngayon, to the dissipating stage class. The developing stage class ng thunderstorm, it is always marked by the cumulus cloud that's being pushed upward by rising column of air called updraft. Okay? The cumulus cloud soon looks like a tower called the towering cumulus as the updraft continues to develop. So, yan. So, unti-unti na po nag-develop first is the clouds ng thunderstorm. Nag-develop na siya. So, during this time, there's little to no rain during this stage but occasional lightning. Kasi nga po, nakukuha niya na po si water vapor. Nag-develop na po yan. Unti-unti na po siyang umaangat. Ayan. That is the process of updraft. Ayan. Updraft po ang tawag dyan. Okay? Next, on its mature stage, the thunderstorm enters the mature stage when the updrafts continue to feed the storm, but precipitation begins to fall after the storm, creating downdraft.
Okay? So, kung dito, during this time, sa developing stage, updraft ang nangyari, sa mature stage na po, dito po nangyari na ang pag-ulan class. Ito po tawag natin na downdraft. Ito si updraft class, magkasama po yan, while ito si downdraft po palagi. Okay? So, yan. So, nag-occur siya simultaneously, class. Okay? So, when the downdraft and rain-cooled air spreads out along the ground, it forms a gust front and line of gusty winds. The mature stage is most likely the time for hail, heavy rain, frequent lightning, strong winds, and tornadoes. During the mature stage daw po, sinasabi na dyan na po siya umuulan. Dyan na po nagkakaroon ng lightning, strong winds, tornado. While on the dissipating stage, from it we're dissipating, diba? Of course, unti-unti na nag-increase si rainfall. Okay pa? So, eventually, the large amount of precipitation produced by the updraft is overcome by the downdraft, beginning dissipating stage. So, during the updraft, ayan, si updraft natin, during the developing stage, taas lang yan. Kasi nga, nag-accumulate pa siya ng init, ng water vapor. So, once si water vapor, nag-condense po siya dito, kailangan niyo pong mag-precipitate. However, on the maturing stage, dire-diretso lang si updraft, samantalang si downdraft, dire-diretso lang din. However, in the dissipating stage, of course, tuloy-tuloy na si downdraft, while si updraft hindi na nagaganap. Hindi na nangyayari. Okay pa? I hope na malinaw po yun, no? So, si updraft lang po dito during developing stage, updraft, downdraft tuwing mature stage, dissipating stage po, puro downdraft na lang nangyayari. That's why, during that time, of course, unti na lang yung pag-ulan. Ayan, namamatay na si ating storm. Okay? So, what does thunderstorm look like? Ito po siya, itsura niya. Now, so, thunderstorm can look like heads of cauliflower or they can have anvil. So, mukha po siyang anvil. An anvil is a flat cloud formation on top of a thunderstorm. Tawag natin cumulonimbus cloud. Yung po si thunderstorm. Now, an anvil forms when updraft, once again, has reached a point where surrounding air is about the same temperature or even warmer. The cloud group abruptly stops and flattens out to take the shape of an anvil. So, ito po yung niya madalas, no? Ayan. Ito yung clouds. Ayan. 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 Ito umulang class dyan. Dito nangyari si updraft class, no? Pataas siya ng pataas. Tapos, while nagkaroon ng updraft, nagkakaroon ng downdraft, syempre, at the same time. Yun yung po yung precipitation. Ganyan po yung ng isang anvil. Okay pa? Now, we got the types of thunderstorm. Type of thunderstorms is actually being classified based on its cells or cell cluster. So, first is the multi-cell cluster class. So, ito po yung tawag natin cell class na. Ayan. Ayan yung cells natin class. This type of thunderstorm is actually, the main threat is flooding rains, yung mga floods. So, ito po yung malakas na mga uri ng thunderstorm. So, if speed of development matches speed of movement, it may have training echoes producing heavy rainfall over the same place. So, ayan po si cells. Ayan yung multi-cell na clusters ng thunderstorm. Malakas po siya. Next is si supercell. Kumpara kay multicellular class, yung multicell rather, multiple siya. Itong kay supercell class, madalas po niyan isa lang yan. Ito lang yung cell na yan class. However, itong cell na to is imbis na maliit, malaki yan. Supercell po siya. So that's why it's become supercell. So isa po example niya is tornadoes, large hail, strong winds, flash flooding. So, same lang din po siya ng description as the multi-cell. However, in the multi-cell, meron po siya mga pockets. Meron po siya mga pockets na tinatawag natin, mga cells. Ito, for a while. This one. Ito yung mga cells na yan. Diyan po nangyayari si updraft at si downdraft. No? Diyan po nagko-form si mga energy ng isang thunderstorm. While sa ating supercell, isang cell lang yung class. Pero, bonggang cell siya. Next is single cell. Ito yung popcorn convection. No? Maliliit lang siya. Weak storm lang siya. Normal na pag-ulan lang siya. Pero meron siyang thunder. So, maliit lang siya. So, I hope malinaw ang ating discussion for today, no? So, I hope na gawin ninyo yung ating performance task for our course, which is yung
cloud observation. So if you have any questions, you may always send me a message about this one. Okay, thank you very much for listening. Have a great day.